Alam nyo, sa dami ng mga accessories na kinakabit natin sa mga motor natin, minsan na-overlook natin kung ano talaga yung mga importante. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa daan kahit anong ingat mo pa. So, kailangan natin ng additional security, lalo na kapag nagagipitan. Kaya naman ngayong araw, mag-install tayo ng dashcam dito sa Tiger 800. At ito ang first time na maglalagay ako ng dashcam na may screen. Kaya tara, tignan natin kung anong kakalabasan. Meron tayong camera na kinabit dito sa Kawasaki ZX-10R. Ito ang itsura niya. Meron pa dyan sa bandang harap. Pero kasi itong camera na nilagay natin, makikita mo lang yung footage o yung recording sa mismong app. So wala siyang physical screen. Whereas dito sa ikakabit nating dashcam, meron na siya. Ang IOC VX. Ngayon, bakit ito sa dami ng options ngayon sa market? Kasi unang-una, meron siyang Smart BSD system o blind spot detection na mamaya subukan natin kapag nakabit na. Para sa IOC VX, compatible to para sa Apple CarPlay at Android Auto. Ito yung mga features na may offer niya. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, wireless CarPlay and Android Auto, navigation and GPS tracking, front and rear cameras, Wi-Fi and Bluetooth, TPMS o tire pressure monitoring system. Pwede nating makita yung mga PSI ng mga gulong natin. So mapapadali ang buhay natin. Also, itong sinasabi ko sa inyo, Smart BST system. Malaking tulong din to, lalo na dito ka sa Pilipinas, maraming kamote sa daan. At quick release metal bracket. IOC, driving safety and enjoy funny. Okay. Yan, buksan natin. Tingnan natin kung meron sa loob. Ay, bubungad agad ang ating dashcam. Alright, so ganito po siya kalaki. Kung anong-anong wire at connector. Isang camera at pangalawang camera. Ito yung tsura ng camera niya. Ito yung sensor natin na ikakabit sa rear fender. Ganito ang itsura niya. Then, meron na siyang kasamang 64 gig memory card. Kaya tara, salpak natin. Tignan natin kung ano magiging itsura. Kaya tanggalin natin plastic. Yan o. Madalas kasi sa mga gatong klaseng motor, dito sa may windshield nilalagay, pinapalitan nila tong part na to. Yan. Diyan nila kinakabit. O kaya naman yung iba, dito sa may handlebar nila nilalagay. Parang mas maganda dito. Meron akong aftermarket na bracket na in-order sa Shopee. Ito yung pangpapalit natin dito. Then ito yung bar niya. Ang bracket na gagamitin natin na to. Para to sa Tiger 660. Dahil parehas naman sila ng front end, parehas windshield, uubra siya dito. Ito ang bracket para sa mounting natin. Ito yung aluminum. Tapos ito yung mga rubber. Ay hindi, spacer pala to. Tsaka akala ko rubber. Plastic pala. Mukhang ito ang kailangan. Ngayon, nakabitan natin ng bracket. Lagyan natin itong screen natin. Yan, saktong-sakto pala. The same time, ayos natin nakita yung dash natin. POV, habang nag-ride tayo. Yan, ganyan yung tsura niya. Medyo dinikit natin siya sa windscreen, pero hindi naman todo. Yan, medyo may space pa. Kasya pa yung daliri ko. Meron tayong dalawang camera. Isang mahabang cable. At isang maikli. Hindi pa natin alam kung saan natin ito ilalagay. Pwede naman sa gitna. Yung ganyan. Kasi mahaba yung travel ng suspension. Pwede rin dito sa bracket. Parang di lapat eh. Mas malinis dito kung tutuusin. Kahit naman kapag nasa labas, di ba? Mukhang ewan. Teka, pag-eksperimento ako muna guys. Dito muna tayo sa likod. Para sa reader niya, pwesto na lang natin sa gitna. Ganyan. Yung camera sa likod, ganun din. Hindi ko alam kung dito natin ilalagay. Ubat na dito. Parang di matakpan yung sensor na to. Siguro dito na lang guys. Siya nga pala, mayroon nga pala tayong switch. Siguro lagay na lang natin sa left handlebar para andyan lahat ng mga buttons natin. Iisang location na lang. Right, so nakabitan natin yung switch. Naglagay lang tayo ng onting palaman para mag-fit. Masyado kasing malaki yung butas eh. So makabili naman tayo. Paano natin papagapangin? Siguro dito na lang sa kaliwa. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung puwan tsaka mga baklas natin tong gilid. Grabe namang ikli nito. Parang mabibitin tayo dito. Ibalik, gawa na lang natin ng paraan. Controller. So yan dito.
Okay na, naikabit na natin lahat ng mga dapat ikabit. Dun sa power module, may tatlong wire, isang positive, negative din, isang accessory wire. Accessory wire nilagay natin dito sa ignition. Then para sa sensor radar, may dalawang wire to, isang accessory wire siya, isang negative. So, isang negative tinap lang natin dyan. Then, gumawa ako ng onting life hacks. Kasama ko yung accessory wire ng aux light natin tsaka ng radar. Nandiyan siya nakalagay sa may ilaw natin. Okay na yan. Guys, moment of truth. Start natin. Sana wag sumabog. Ayan, okay na. It's alive! Guys, kabit lang siguro natin yung mga pinagtatanggal natin dito sa Tiger 800. Yung mga fairings, mga tornilyo. Then, pakita ko sa inyo kung ano may offer ng IOC BX. Inabot na tayo ng gabi. Okay na. Tapos na. Quick recap lang tayo sa mga ginawa natin sa kanya kung saan natin nilagay yung mga accessories. Unang-una, ang ating camera sa harap. So, pag-decisionan ko na ilagay na lang siya dito sa part na to. At taas kasi ng travel ng suspension eh. And kapag mabigat naman yung motor, yung sag majority nasa likod. So, okay lang yung ganitong setup. Malayo pa rin yung fender niya. So, dito na lang natin siya nilagay. 3M lang to. Then, for our screen, ganito po ang ginawa nating setup. 5.5-inch screen na nilagyan natin ng panangga sa sinag ng araw. Ito guys, kasama to sa box. Ito yung final touch natin sa screen. Then itong bracket na to, aftermarket natin to. In-order ko na lang sa Shopee. Sa bracket, ayan, ganyan po itsura niya. Then for the wire, ito na. Medyo maiksi yung ginawa nilang wirings para sa connections. So ginawa ko na lang siya ng paraan. Yan, medyo makalat lang pero tago naman. Waterproof to by the way, IP68. Okay, tumulad pa man ng malakas, so abutan pa kayo ng bagyo sa daan, okay lang. Yung mga nakalawit na wirings na yan, okay lang mabasa. Pati itong GPS pala dito ko nilagay sa gilid. So mamaya buksan natin yung screen. Pakita ko lang muna sa inyo yung setup sa likod. Para sa ating radar, nasa gitna siya para accurate ang warning natin kaliwat kanan. Then, camera sa likod. Ayan. Yan po ang setup. Nilagay ko na lang sa kaliwa. Buti na lang may palikpik yung fender natin. Then, sa ilalim ng upuan. Kahit pa paano, medyo inorganize natin yung mga kable. Huwag kayo judgmental. Then, yung mga accessory wire, nakatap na lang sa mga fuse natin. Yan, positive, negative, pinagsama ko na lang. And also yung switch dito natin nilagay sa kaliwa. So, 3 button lang naman to. At ang ating TPMS valve. Okay na. Meron na tayong tire pressure monitoring. So, IOC BX in 5.5-inch screen. At ganito ang assurance sa startup. Boom! Ito po ang mismo interface natin. Dito meron tayong compass also. Nakikita dito yung takbo nyo. Magkano kayo kabilis. Also, ito kagandahan, meron tayong tire pressure monitoring system. So, 30 PSI sa harap, 33 sa likod. Okay naman yan. Meron tayong clock sa baba, mobile screen, recorder, radar settings, at settings. By the way guys, touchscreen to ah. Yan, for example, sa mobile screen, teka, connect lang natin yung phone natin. For example, CarPlay, at voila. Okay na, connected na yung phone natin. So kung sakaling mabiyahe tayo, hindi natin alam ang pupuntahan natin. Ayan, meron tayong Google Maps. Katulad din ng mga nakikita nyo sa kotse. Kung gusto nyo rin magpatugtog ng Spotify, gusto nyo matagal sa cellphone nyo. Iba ang cool. Then for the settings ng Apple CarPlay, yan siya. So may mga pagpipilian kayo dyan. Balik tayo dito sa home interface. Sa recorder, dito natin makikita yung mga camera natin harap at likod. For example, ito ang ating likod. At ito naman ang harap. So mamaya subukan natin ito sa daan. Tingnan natin kung kamusta ba magiging footage. Kung saan nakikita dito yung takbo nyo. Right, so radar settings. Dahil na-pair ko na siya. Ito yung indication na kung saan kapag may paparating galing sa likod nyo. Kung mag-warning sign siya. For example, may overtake sa kaliwa, iilaw tong sign na to. And also mag-beeping sound siya. Then for the settings, ano bang pwedeng isin dito? Tire pressure, harap at likod. Makikita nyo dyan. Audio settings. CarPlay is connected. Okay. So, GPS. Wala naman yan. Time format, of course, 12 hours. Then, speed unit, kilometer per hour, syempre. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, mayroon tayong button na kinabit dito sa left handlebar. So, isang pindot dito sa taas. Gusto natin makita, easy access ang camera. Also, harap at likod, tire pressure. Then, yung home interface. Ito yung sabihin nating shortcut button. Sa baba, ito ang pag-answer ng tawag. So, ganito po ang kinalabasan ng setup natin sa Tiger 800. Subukan naman natin sa kalsada kung kamusta ba at ano itsura ng camera. Oo, di ba? Mas bumawagi na. Teka, meron lang akong gustong ipakita sa inyo. Hindi ko na ipakita sa inyo ito kanina sa garahe. O sakali naman pabiyahe kayo, ayaw nyo nang may ganitong klaseng dashcam. Napakadali lang niya tanggalan. Una,
Unscrew lang natin tong cable sa kanya. And then, meron tayong quick release. Ayan, kung nakikita nyo yung rectangle na yan. So, pindutin nyo lang yung square part. Tapos, ayan, tanggal na siya. So, kaya nyo na to. Pwede nyo gawin yan. Napaka-cool, no? Tapos, kung ikakabit nyo, slide lang din natin pataas. Hanggang may marinig yung clicking sound. At, kapit lang natin yung plug. Diba? Ganun lang kadali. And kung gusto pa nating itaas yung windscreen, pwede pa rin natin gawin yun. Ayan. Subukan natin yung Apple CarPlay. Ayan. Automatic naman siya once na binuksan nyo at nakabukas yung Bluetooth nyo. Automatic siya magkoconnect. Ayan. Pwede natin punta tayo ng saan ba? Dear Joe. Dito tayo sa open area. Tirik yung araw. Ayan, no? Pero kitang-kita mo pa rin yung mga display na binabato niya. Ay, subukan natin kapag na-under na. Mapunta dito sa parking na to. Kaya lalay lang tayo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung sakali maabutan kayo ng matinding ulan sa daan, huwag kayong mag-alala kasi waterproof ang IOC BX. IP68 po ang rating nito, so kahit malakas pang ulan, wala tayong magiging problema. Yung mga wear, exposed siya, pero usually naman yung mga gatong klaseng accessory, waterproof lahat eh. Testing lang tayo kapag medyo high speed. Medyo maalog lang yung setup natin. Okay. Bracket kasi manipis eh. I mean, masyado siya mataas. Kung makapit sa kanya yung ilalim lang. Hindi ko alam kung ililipat natin ang pwesto to. Okay na to. Pero kasi ang ganda ng spot niya eh. As for the camera, front and rear, meron tayong resolution na 1080p. 25 frame per seconds po ang fixed resolution niya. Pakita ko sa inyo sa full footage natin. And by the way guys, isa sa mga dahilan kung bakit kukuha ka nito, dahil meron siyang blind spot detection. Napapansin nyo? Yan, may nagka-warning. Sabihin yan, meron tayong motorista sa likod. Kapag dalawang gilid ang nag-indicate, sabihin niya nasa gitna siya or dalawa sila. So kapag nasa kaliwa yung motorista, pag overtake sa inyo sa kaliwa, ilaw yung bandang kaliwa, mag-iingay siya. Magna-notify na, uy, teka, meron tao sa likod mo. Parang ganun. Pero syempre, wag lang kayo magbase dito. May side mirror din kayo. So, hindi ko lalak pa pag nasa traffic light tayo. Tapos, mayroong motorista sa likod natin. Tutunog pa siya ng tutunog. Yan, tumunog na naman. Tutunog pa rin siya. Yun lang problema pag nasa stoplight. Pero naayos naman yung settings nito guys. Medyo naiirita lang ako dito sa bracket na nilagay natin. Masyadong wobbly. Pag gusto natin makita mabilisan harap at likod, meron tayong switch sa left handlebar. Yan, hindi nyo na kailangan pindutin yung screen. Guys, sa mga nagtatanong magkano naman ang ganitong klaseng dashcam, ang IOC BX, meron dalawang variant to. First ay itong pinakita ko sa inyo sa video na to. Yun yung may blind spot detection na mabibili nyo for 18,719 pesos. Pero kung di nyo naman kailangan ng blind spot detection, kung sapat na yung mga ibang features na pinakita ko sa inyo sa video, mabibili nyo po yun for 14,039 pesos. O diba, panalo na. And also guys, para secured at wala kayong pangamba kapag pinurchase nyo to online, meron po siyang 60 days return exchange policy as well as 12 months warranty. Para kung sakaling nakuha nyo yung unit na may defect o kung sakali man may nangyari sa kanya na hindi nyo naman kasalanan, pwede nyo balik sa kanila para secured yung mga payment nyo. Saan nyo po mabibili? Lalagay po natin sa baba ng description yung link kung saan nyo pwedeng i-purchase. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung may sa mga ganitong content, huwag kayo maglala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Dito na lang po muna tayo. Siguro familiarize ko pa ng bahagya ang sarili ko dito sa dashcam natin. At see you po sa next content.